Manong. Hello si Manong, oh. Patawid sa pedestrian lane ang 20 anyos na si Arsad Alami humaat ng sundan at malapit ang barili ng lalaking nakaitim na agad ding tumakas. Dead on the spot ang biktima dahil sa dalawang tama sa dibdib. Isa pang lalaki ang sugatan matapos tamaan sa noo. Bibirong hit and run na sinapit ng isang namatay na lalaki sa Umingan, Pangasinan. Kita sa kuha ng CCTV na nakahandusay ang biktima sa madilim na bahagi ng kalsada. Nasa kasahan siya ng dalawang magkasunod na sasakyan. Ilang minuto lang, nagulungan din siya ng dalawang motorsiklo. Kinala ng mga pulis, posibleng inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad. Hinahanap pa ang mga motoristang sangkot. Sa Maynila, selos mga ugat ng pagbubog at pagsaksak sa isang lalaki. Matapos pagsusuntukin ng lalaki, nakatayo at nakatakbo pa siya pero hinabol ng suspect. Nasaksak pa ang kanang tainga at likod ng biktima. Dinala sa ospital ng biktima na wala pang pahayag. Pero ayon sa suspect, wala raw siyang balak pumatay. Dinabastos daw ng biktima ang kanyang live-in partner at sinisiraan din umano siya sa mga kakilala nila. Naalarma ang AFP Western Command sa muling kumpulan ng mga Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea. Sa aerial patrols noong September 6 at 7, namataan ng 23 Chinese fishing vessel sa Iroquois Reef, 5 sa Sabina Shoal at 2 sa Maragatan o Nares Bank. Noong August 24, 33 Chinese fishing vessel ang nakita sa Iroquois Reef at ilang pang vessel sa Sabina Shoal. Sabi ng AFP, patunay itong patuloy na nilalabag ng China ang soberenya at territorial jurisdiction ng Pilipinas at nananatili silang banta sa kalikasan. Patuloy naman daw na nakabantay at gumagawa ng hakbang ang Pilipinas para bantayan ang interes nito at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Wala pang bagong reaksyon ng China na dati nang iginigit na bahagi ng kanilang teritoryo ang mga nasabing bahura. Na ito na ang unang panahon na dapat, alam mo, wala nang direkta epekto sa bansa ang low pressure area na area of responsibility. Huling namataan ng pag-asa ang LPA 395 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Mababa ang tsansa nito maging bagyo. Habagat naman na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Magdudulot yan ng kalat-kalat ng mga panulan at mga thunderstorms sa Pangasinan at sa Luzon, Visayas at halos buong Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metweather, asahan na pag-ulan bukas sa halos buong Luzon. Mataas rin ang tsansa ng ulan sa buong Metro Manila, lalo sa hapon. Heavy to intense rains naman ang mararamdaman sa buong Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, kaya mag-i-alerto sa mga baha at pagguho. Kung kumagat pang lalo ang epekto ng El Nino bago matapos ang taon at sa umpisa ng 2024, masasapuntaya ang produksyon natin ng asukal, ang tugod dyan ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa balitang inalam ni Tuesday New ng Super Radio, si Daudi, Tuesday. Sinabi ni Sugar Regulatory Administration, Administrator Pablo Luis Ascona sa Laguna Public Briefing na papantayan nila kung gaano katindi o kalala ang Kading ng kanin nyo. Sa mga tubuhan Bago nag-iwan kayo ng hanggang Enero ng 2024. si Manong, oh. Nila kung mapapababa nito ang Manong, o hindi. Ayon kay di ba't ako sa kabila? Ando si Manong ata.